Dekia, ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inulubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Panginoong Jesus na namatay sa krus, kaawaan mo kami. San Longinos. Si San Longinos ay pininiw ang nagsibat kay Jesus matapos itong mamatay sa krus. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinako kasama ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad lumabas doon ang dugo at tubig. San Longinos, ipanalangin kami. La Pieta, ito ang imahe ng mahal na Birheng Mariang nagdadalamhati. At sa kandungan ay kalong ang bangkay ng kanyang kaisa-isang anak, si Jesus na tumubos sa kasalanan ng sanlibutan. Matapos ibaba sa krus, pinagpapalagay na inabot ang bangkay ng Panginoon sa kandungan ng kanyang mahal na ina. Hango ito sa Pieta na imahe na likha ni Michelangelo na matatagpo sa Vatikano. Panginoong Jesus na kandungan ng mahal niya, kaawaan kami. Mater Angustia. Mater Angustia, na ang kahulugay inang nananamis. Ito ang pagpapakita ng isa sa mga mukha ng pagdadalamhati ng mahal na Biblia, na kaalinsabay ng pagdadalamhati, pagdurusa at sakit na kanyang nararamdaman ay ang pagninilay-nilay o pagbubulay-bulay ng lahat ng mga pangyayaring ito sa kanya at sa kanyang anak na tumuos sa kasalanan ng sanlibutan. Mater Angustia, ipanalangin mo kami. Santa Cruz. Ang banal na krus ay isa sa pinakamamahal na simbolo ng pananampalatayang Katoliko, sapagkat ito ang instrumentong ginamit ni Jesus upang iligtas ang tao sa kasalanan. Ang dating simbolo ng kahihiyan, pagdurusa at kamatayan ay naging sagisag ng pagmamahal, pag-asa, buhay at ganap na kaligtasan. Panginoong Jesus na nagtagumpay sa krus, kaawaan mo kami. Pusong minamahal ko, maganda kong bagong anong salang nagawa ko. San Nicodemo. Si San Nicodemo ay isang miyembro ng Sanhedrin, grupo na namamahala sa mga Hudyo. Siya ang nagtungo kay Jesus upang makipag-usap isang gabi. Nabanggit din siya sa Ebanghelyo ni San Juan
na isa sa mga tumulong sa pagsasaayos ng bangkay ng Panginoon. Kasama si Jose ng Arimatea, nagdala siya ng 100 librang langis ng pinaghalong mira at aloe upang ipahid sa bangkay ni Jesus. San Nicodemo, ipanalangin mo kami. Ay sinong pagkadala kahit hindi nalasan siya nung tiringin. Si San Jose ng Arimatea ay isang mayamang taga-Arimatea na isang ginagalang na kagawad ng Sanhedrin. Isa siya sa mga tagasunod ni Jesus, ngunit palihim lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. Matapos mamatay si Jesus, hiling niya kay Pilato na ibaba ang bangkay nito sa krus upang ilibing. Pinalot ni Jose ang bangkay ni Jesus ng bagong kayong lino at inilibing sa sariling libingan na inuka sa bato. San Jose ng Arimatea, ipanalangin mo kami. San Lazaro ng Britanya, kapatid ni Santa Marta at Santa Maria na pawang mga taga-Betanya, siya ang isa sa matalik na kaibigan ni Jesus. Labis na ipinagdalamhati ni Jesus ang pagpanaw ni Lazaro. At kahit na 4 na araw nang nakalibing si San Lazaro, kanya itong tinawag mula sa libingan, "Lazaro, lumabas ka." Gayon nga, lumabas si Lazaro. Marami ang nakasaksi dito at sumampalataya kay Jesus. Tangan niya ay kayong lino, simbolo ng ginamit na pambalot nang siya'y ilibing. San Lazaro, ipanalangin mo kami.